ito daw ang totoong nanalo. Ito bilang to ng isang election watchdog, ayan. Dalawa yan sila eh. Number 1, Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Marcoleta. Ang dami kong pasabog ngayong araw na to, no? Ilinalagay lang ho natin sa tamang konteksto. Dahil po nag-travel warning ang Estados Unidos, turo lang po ng turo yan pero hindi nila silipin ang kanilang sarili. Ano ba ginagawa ninyo sa aming bansa? Bakit patuloy kayo nagpapadala ng sundalo, nagpapadala kayo ng armas milita, ng armas pandigma, ng gamit pandigma? Naku, bibitinin ko muna kayo mga kababayan bago tayo dumako dyan sa mga isisiwalat na yan, itong si Ma'am Joey. At dito sa video na to, meron hong babala itong si Attorney Vic Rodriguez. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang sa baba. Ayun na nga, mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, hindi pa rin makapaniwala yung mga kababayan natin kung paano nanalo yang si Bam Aquino at yang si Kiko Pangilinan. Dito sa video na to, ito daw talaga, itong mga sasabihin dito, ito yung mga ika nga, ito yung mga chismis. Ito yung mga nasagap na chismis ni Ma'am Joey. Ito talaga yung mga tunay na nanalo noong 2025 midterm election. Pero tayo medyo diskumpiyado pa dito sa chismis na to Meron tayong chismis na talagang itong chismis na to ang papaniwalaan lang natin. Alam niyo anong chismis na yon? Yung chismis na yung 10 kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nanalo lahat at merong nakapasok na iilang mga kandidato ng alyansa. Yun ang chismis na gusto nating paniwalaan. Pero siyempre, ano yan ika nga, Ma'am Joey yan Si Ma'am Joey, iba ho yan. Di kalibre ho yan, ika nga, pagka merong ilabas na impormasyon yan, panigurado talagang nanggaling yan sa mga pagkakatiwalaang source. Bago tayo dumako dito kay Attorney Vic Rodriguez at dito kay Ma'am Joey, punta ho muna tayo dito kay Attorney Respicio. Ito na nga ba sinasabi natin? Mangyari sa'yo, Attorney Respicio. Yan na nga ba sinasabi natin? Ang tanong, kung prinoklama ka na Vice Mayor ng Maria Mercedes yung lugar nila Ang tanong, kung prinoklama ka bati-bati na kayo nitong si George Garcia. Di ba nung pagkapanalo mo, George, bati-bati na tayo para magtulungan tayo. Hindi ho siya prinoklama. Ayan, nagwala ako tuloy sa social media. Yan ang problema ho natin dyan. Pero pakinggan pa rin ho natin kung ano sasabihin nito si Attorney Respicio. Siyempre, Attorney Respicio yan Pakinggan ho natin mga kabayan. Kayo po mismo ang umaamin ng inyong kalokohan. Kayo ang nagpakita ng source code review report, pinakita nyo 3.4, ang nasa makina 3.5. Ikaw mismo, Chairman George Garcia, ang umamin na pinaprocess ninyo yung mga data mula sa automated counting machine bago mag-landing sa transparency server. Sabi ninyo, kino-consolidate nyo muna lahat ng data at pinapadalhin ninyo every 15 minutes. Ang sabi ng... Relax, Brad. Puso mo, Brad. Huwag ka masyadong mainit. Pagka ganyan, hindi kayo magiging friend nitong si George Garcia. Baka lalo lang siyang magalit sa'yo. Kalmahan mo lang. Huwag masyadong mainit ang ulo mo, Attorney Harold Respicio. Nung kapag kapanalo mo, friend. Ngayon, bira ka na naman ng bira. Maraming salamat. Kailangan ho natin lahat ng tulong na makukuha natin dito sa issue ng eleksyon. Dahil sa ayop sa gusto natin, sa mga susunod na panahon, magkaka-election pa rin ho tayo. Kagaya na sa 2028, presidential ho yan. At kung sakaling yung Miro system pa rin ang gagamitin natin, ako, malamang sa malamang, marami na naman hong mahuhusay ang kakalkal sa mga boto ng sambayan ng Pilipino. Balik ho tayo sa manual counting. Automated, sabayan natin ng manual. Ang hirap po kasi dito, pagkapasok mo sa makina, hindi na ho natin malaman kung talagang nabasa yung mga boto natin. Tuloy mo. Batas dapat diretso, papunta sa Comelec server, diretso, papunta sa transparency server, para nga... Hindi. Iko-consolidate pa nga. Pagka hindi kinonsolidate, paano maisisingit yung pangalan nitong si Bam Aquino at nitong si Kiko Pangilinan? Kasi dapat mula sa provincial hindi na dapat dadaan yan doon sa consolidation server o kung anong server pa rin. Kasi yung consolidation, kumbaga i-consolidate muna lahat doon, ipunin tapos babagsak. Paano kung doon sa consolidation server o doon sa pagko-consolidate ng Comelec doon sa mga boto, doon nagkaroon ng hocus pocus, doon nagkaroon ng konting tweaking diyan sa mga boto na yan. Di ba? Hindi ho talaga naging transparent ang nagdaang eleksyon. Kaya ang ating panawagan, balik manual election ho tayo. Hindi naman ho siguro kalabisan dahil napakarami ng mga aberya nangyari. Mantakin nyo, boboto ka na 10, tapos sasabihin ng makina, overvote ka.
Diba? Tayo talaga, binoto natin siya po. No? Kaya, medyo alanganin ho talaga tayo dito na kung ito pa rin ang gagamiting sistema sa 2024, malamang sa malamang, marami pa rin hong mga kabalaghang mangyayari dyan. Tuloy natin. Kapag manloko ang COMELEC ng data, huli agad ng transparency server. Pero anong ginawa ninyo? Rinases muna ninyo sa gitna para posible na ngayon na mabago yung pumunta sa transparency server. Therefore, posible na ngayon na yung mga nilabas ninyo sa inyong mga COMELEC servers ay manipulated na rin. Kayo na rin mismo ang naglabas ng mga VPN logs na yan at nakita ko na merong mga connection doon sa mga server ng before 7 PM COMELEC. Hindi nyo po maitatanggi. Kayo po mismo ang gumawa ng sarili ninyong pag-amin. Hindi nyo kayang palusutan yan ng kahit na anong explanation dahil ang taong bayan ay naiintindihan po nila ang mga paliwanag ni Atty. Harold Respicio. Pero, ito Atty. Harold ako, fan mo ako dito sa PH Update. Pero, nung unang pagkapanalo mo, hindi ka nagpakemi-kemi na Attorney George, Chairman George, bati na tayo, di ba? Di mo na kami pinaandaran ng ganun. Rektang bira ka na. Paano pagkaparanok ka? Di ngayon nananahimik ka. Kaya ngayon nagpapasalamat pa rin tayo kay George kasi IT expert daw to Dito si Atty. George Respicio, paano na lang kung pirinoklama yan? Di wala tayong kasama ngayon nagsasalita dito sa issue na to. Tayo naman kasi consistent lang tayo. Since 2019, pagkatapos ng 2019 na senatorial election, pagkatapos ng 2019, nung panahon ni Tatay Digong, nung nanalo yang sila Amy Marcos, di ba? Nanalo sila Senator Bato, Senator Cristobal Bongo. Nanawagan na ho tayo ng automated hybrid. Yung merong bilangan at merong automated. Kasi noon pa lang nakita na ho natin ang kahinaan ng ng sistema na yan. Habang walang tarahan na nangyayari dyan, wag ho kayong aasa na talagang siguradong nababasa ang inyong mga boto. Ito, punta na ho tayo dito kay Ma'am Joey Pagkatapos ho natin kay Ma'am Joey, rekta ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Meron akong chika. Papunta di ba si Inday sa sa may kasama daw siya. Ako. Hindi ko yun. Hindi ko na. May naisip na ako kung sino. Gusto ko makita ni PR. Yung kasama, kilala ko yung kasama, nakita na natin lahat yung kasama niya. Oo. Yung kasama ni Inday. Mukhang may naisip na ako kung sino. So, tapos, ang tawag dito, parang kasi di ba hindi ka wala namang inaalaw na makipag-usap kay PRRD, di ba? By request talaga. By request talaga. Tapos i-approve unless ka mag-anak. Unless ka mag-anak nila, yung within the first. Rekta na ho tayo dun sa chismis nitong si Ma'am Joey dun sa isa tanggalin na ho natin dito. Hindi naman mahirap gawin ang hybrid. Kasi 'di ba every parties may mga watchers na may mga watchers na every precinct. Paglabas ng resibo may taga-tally lang kaagad, 'di ba? O pag resibo, mabilisan lang 'yan bago ka lumabas, parang ang tawag niya? Parang tama naman. Post poll lang. Paglabas ng resibo, tali lang, mabilis lang naman 'yan Kasi watcher naman lahat. Tingnan ng pareho watcher. Sana magbitawan ng PDP yung election advocacy nila. To be fair, mahirap mag-advocate dito sa sa reform ng election system. Kasi walang reward dyan Walang reward dyan. Paano ka magkaka-reward? Di ba, hindi ka naman makakuha ng position kasi nga gusto mong, ang kine-question mo yung election system itself, di ba? Kaya I really have high respect nga dun sa mga election advocates natin, yan sila Attorney Glenn Chong. Yung, to be fair, kahit yung TNT trio, lumakas sila ngayon buti ngayon may kasama na nag-merge na sila pati si Attorney Respicio si Attorney Respicio nagsama-sama na sila and even Com Guanzon si Attorney Guanzon is also joining forces kasi kailangan talaga all the brains we need for this reform to happen and I think if magtatagumpay sila dun sa reform na ito, it's going to be a lifelong indebtedness of the Filipino people. Life-changing. Kung maayos, talagang kaya yan dun sa mga
sa mga advocates. Kaya kami dito sabi namin kahit pabayaan na natin yung nakaraan, ang future na lang ang ipasiguro natin na mabalik natin ang integridad. Kaya hybrid election na talaga. Hybrid lang talaga. Hybrid. Meron akong chika pala. But this is unverified. Again, chikadora lang naman ako dito. Ayan. Chikadora lang naman ako dito. Ayan. Okay. Di ba merong dalawang watcher, dalawang grupo? Di ko na lang papangalanan para medyo kunwari nakakalito. Ayan. Di ba merong dalawang grupo na merong connect doon sa mga transmission ng balota? So kaya itong dalawang grupo na to, nagkakaroon rin sila ng sarili nilang tali kung ano yung mga tamang boto. Okay? Yung isang election watchdog, okay? Yung isang election watchdog, sa bilang niya, sa kanyang sariling, sa kanyang pag-watch, sa kanyang sariling, tawag dito, sariling mata. Oo. Sa kanyang sariling pagtingin at pagbilang at pag-analyze ng mga data, ayan, ito yung lumalabas na nanalo sa kanila. Nako, ito. Wait lang Ito na to. Ito daw ang totoong nanalo. Ito, okay. Ito bilang to ng isang election watchdog, ayan. Dalawa yan sila eh. Number 1, Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Marcoleta. Ang dami kong pasabog ngayong araw na to, no? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, di ho number 2, itong si Bam Aquino. Wala ho siya doon, mga kababayan. Si Senator Bato De La Rosa ang number 2. Ano ho yun? Protest vote ho talaga eh. Yung dalawa sa mga malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sila ho yung pinakamalaki ang boto doon sa nagdaang election. Kung talagang sinunod yung kagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho yun ang nasunod. Ang nasunod ho ang kagustuhan nitong si George Garcia. Ayan. Ito yung galing sa isang election watchdog. Number 1, Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Marcoleta. Number 4, Lacson. Number 5, Tulfo Erwin. Number 6, Tito Soto. Number 7, Pia Cayetano. Number 8, Camille Villar. Number 9, Amy Marcos. Number 10, Ben Tulfo. Number 11, Bong Revilla. Number 12, Lito Lapid. Walang Kiko Bam. Walang Kiko Bam. Si Kiko Pangilinan ay number 16, si Bam Aquino is number 14. Number 13, si Abby Binay. Ayan. Si Ginny Bondoc is number 16. Ayan. Tapos, number 17, si Vic Rodriguez. Sa bilang ito, ito yung result, kung yung kumbaga parang yung tamang bilang. Yan yung tali nitong isang election watchdog. Quick count yan nila. Oo, nung isang election watchdog, gano'n. Pero itong election watchdog na to, hindi nagsasalita. Kasi pumasok yung kanilang kandidato. Kasi pumasok yung kanilang kandidato. So, alam nyo na. Diba? Alam nyo na. Kasi pumasok si Kiko Bam, kaya hindi sila nagsasalita. Pero hindi ho talaga yun ang tunay na resulta ng nagdaang election. Hindi talaga, kahit sa akin sa assessment ko dito sa amin, sa situation namin sa OFW, hindi ko talaga matanggap na papasok yung dalawa eh. Pero sabi ko, bakit pumasok sa OFW voting, bakit pumasok pa sila? Kahit maraming mga makakaliwa dito, pero sabi ko, hindi ganon. Oo. Ayun. So, ayun, yun ang yun ang yun ang chika. Ano talagang rowan dito sa live na to. Sige, magbasa kayo ng comment, huwag kayong kasi ang ayan. Ang isa sa ng mga mahadera dyan. Kung gusto niyo kong balikan yung video na yan, itong si Ma'am Joey, punta lang ho kayo sa kanyang channel. At dito sa bahagi ng video natin na to, syempre, itong si Atty. Vic Rodriguez, kahit na nasa galaan din ho yan, talaga ng mga
Quality time daw nag-aano siya ng quality time sa kanyang pamilya. Pero ano pa rin siya, yung kanyang pagiging masigasig nung panahon ng kampanya, hindi yung natin nakitang bumaba, no? Yung iba kasi medyo bumaba na intensity ng mga birada nila nung mga panahon ng kampanya. Ngayong mga panahon na to, di na natin nakikita. So si Atty. Vic, tuloy-tuloy pa rin nung arangka. Wala ako, parang walang nangyari. Parang walang nangyari dito kay Atty. Vic Rodriguez. Yan naman ang isa sa kinabibilabay natin dito kay Atty. Vic. Warning ha, ito ang babala ni Atty. Vic Rodriguez. Pakinggan natin na sabay-sabay. Pag meron pong malaking undertaking o proyekto o isang kampanya, pagkatapos po talaga nun ay bumabawi ako ng oras sa aking pamilya, and I spend time with them, nagpapahinga kasama sila hanggat maaari, ibigay yung lahat ng oras at panahon sa kanila. Subalit ang dami nga po naghahanap sa akin, nakakaabot naman po yung pangungumusta, at ito nababasa ko rin. Kamusta po kayong lahat? I hope all of you are doing well. Today is Wednesday, May 28, at hayaan po ninyong samahan ko kayo panandali sa inyong panananghalian. At meron ho tayong 300 plus live viewers. Marami pong salamat. At kay Maria Mitos at kay Mary Claire Morales, marami pong salamat. Kay Mr. Dreamer, hindi ko na nababasa lahat, pati mensahe nyo. Kung ano na lang makita kong mga pangalan na lumalabas dito, si Forevermore, share the lives. Pakitulungan po ninyo. At yung atin pong YouTube channel ay bukas na rin, sapagkat usong-uso po ngayon yung pagte-take down ng channel, lalo na yung nagpapahayag ng kritisismo laban sa maraming maling polisiya ng kasalukuyang administrasyon. Tinitake down po yan. Kaya po tayo ay nagpo-foresighting. Meron po tayo dito sa ating pahina, yung ating pong may blue badge at yung ating pong YouTube channel. Sana ho ay matulungan din ninyo mag-like, share, and subscribe po kayo. At ito nga po tayo. At sabi ko po sa inyo, last week pa, cosmetic change. Sabi sa inyo cosmetic change. Hanggang ngayon, isang linggo na, wala pa rin makikitang makabagong pagpapalit. Diyan sa ikinagalit ng palasyo ng Malacanang, doon sa aking naging pahayag na pakitang tao o cosmetic change lamang. Iyang sinasabing reboot o revamp. Anong reboot o revamp? Yung nagbigay ng zero funding sa PhilHealth, intact po sila. Yung nagsalaula sa ating 2025 national budget, wag po niyong kalilimutan, intact po sila. Yung kumuha ng 60 billion pesos ng PhilHealth last year, intact po sila. Kanya dito natin makikita na cosmetic change lamang po talaga yung naganap na sinasabing reboot o revamp ng kanyang gabinete. Huwag po tayong maniwala roon. Ngayon, yung mga nagagalit, siguro po dahil simula pa lamang ng pag-anunsyo ng balasa ay nabisto na wala pong patutunguhang seryosong revamp o reboot yan. Sapagkat yung mismong problema, yung mga nagpapirma kay Bongbong Marcos ng illegal, invalid, unconstitutional 2025 national budget, intact po sila Yung nagbigay po ng zero funding sa PhilHealth ngayon 2025, intact po sila. Yung kumuha po ng 60 billion pesos na pera ninyong mamamayang Pilipino, ng ordinaryong manggagawang Pilipino, intact po sila. At dito nga po sa ating pahinang Tinig Maisog, maganda po yung naging column ni Bobby Tiglao. Pakisubaybayan po ninyo, pakibasa po ninyo yung travel warning ng Estados Unidos. Itong pinagbibida na matagal na raw nating alyado, pinaglalaban tayo, nag-issue po ng travel warning na huwag biyahe dyan sa Mindanao. At ikinagalit naman syempre ng aking primo, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City. At sinasabi nga niya
huwag tayong padalos-dalos. Bakit nag-issue ng travel warning? It will impact on the tourism ng ating bansa. Hindi lamang yung mga banyagang travelers o bisita, hindi lamang yung mga taga-Estados Unidos, sapagkat alam naman natin, pag nag-issue ng travel warning o travel advisory ang Estados Unidos, sinusundan din yan ng ibang bansa, ng ibang nationality o nag-issue ang Estados Unidos. Wag daw po tayong bumahe dyan sa Mindanao sa lugar na nabanggit sa kanilang travel warning o travel advisory sapagkat delikado. Hindi lamang ho tayo apektado dyan doon sa mga biyahero o bakasyonistang taga-Estados Unidos. Pati po yung mga ibang nationality, siyempre, mababahala. Mismong Estados Unidos na ang nag-issue eh. Talaga naman, hindi natin matatanggal. Sila'y pinakikinggan, sila'y sinusundan. Ganun din, it will also have an impact on our domestic tourism, yung ating mga domestic travelers. Sapagkat mangangamba, meron pong travel warning eh. Bagamat ang wala naman pong malalang kaganapan except meron daw pong civil unrest. Dapat yung civil unrest na yan inilagay sa tamang konteksto. Ito po ay bahagi ng karapatan ng bawat Pilipino na magsagawa ng isang payapang pagkilos upang ipahayag ang kanilang hinanaing, ang kanilang reklamo, ang kanilang obserbasyon sa kasalukuyang administrasyon. Hindi po yan yung civil unrest na may mga armado na humihinging pabagsakin ng gobyerno. Hindi po. Ito po yung payapang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Bunsod ng bunsod ng pangingidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po yan dapat basta't linagay na lang na civil unrest. Ilagay natin sa tamang konteksto. Ako bilang Pilipino, linalagay ko po sa tamang konteksto sapagkat tayong lahat, pagka tayo po ay lumabas ng ating bansa, ambassador po tayo lahat ng ating bansa. At mahalaga na kayo po ating mga kababayan ay maging bahagi ng ating pakikipag-ugnayan sa inyo every now and then, nang sa ganon, kung sino man po ang lalabas, whether overseas Filipino workers o yung pong mga Filipino migrants o Filipino travelers kung saan man pong bahagi ng mundo, you must be able to explain to whoever foreigner from whatever country or whatever nationality na baka matanong po kayo totoo ba na mayroong civil unrest sa inyong bansa? Talaga bang hindi dapat bumahe at magpasyal at bumisita at makita dyan sa Mindanao? Dapat tayo rin na magpaliwanag na hindi naman totoo yung sinasabing civil unrest dyan sa parte ng Mindanao. Ito ay bahagi ng ating saligang batas na nakaukit at nakasulat at may garansya rin sa mga equally democratic country kagaya ng Estados Unidos. Diyan nga sa Estados Unidos, mas violente po yung mga pagkilos protesta nilang ginagawa kung iahambing mo sa atin Itong recent rallies na pinapakita natin yung ating hindi pagsang-ayon sa pangingidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito po ay ilagay natin sa tamang konteksto at malaking halaga po ang mawawala sa ating turismo. Tama si Bobby Tiglao, yung napakagaling at respetadong kolumnista ng isang broadsheet, yung isang pahayagan. Sinasabi niya, dapat magpaliwanag yung Estados Unidos, anong basihan ninyo? Bakit kayo bigla nag-issue ng travel warning or travel advisory? At meron pa siyang isinulat sa kanyang kolum, mga kababayan, yung level 3. Yung level 3, inihambing niya doon sa talagang mga wala ng gobyernong umiiral. Napakapayapa po sa Davao City. Napakaganda po sa Cagayan de Oro City. Diyan sa Malaybalay, napakaganda po diyan sa Bukidnon. Para po kayong wala sa Pilipinas pagka yan ay binisita ninyo. Kanya unfair sa ating mga Pilipino na mag-i-issue lamang ng ganoon basta-basta ang Estados Unidos. Akala ko ba aliado tayo? At nag-issue ng travel warning or travel advisory. Pero
sige naman sila padala ng sundalo nila rito. Sige sila padala ng mga gamit pangdigma nila dito. Sige sila padala ng mga yung malalaking missiles nila na kayang umabot sa ating kapitbahay na China. And speaking of China, marami pong dalawang credible information po ang nakarating sa akin na patuloy na mag-i-escalate yung naratibo ng gobyerno at ng mga kanilang propagandista na yung mga nagpapahayag po ng hindi pagsang-ayon sa maraming maling polisiya ng gobyerno, they will brand it as pro-China. Pro-China po ang magiging branding. And siguro, si esteemed columnist Bobby Tiglao ay matagal lang sinasabing pro-China. At ako raw po, ayoko namang gawing bahagi ng istorya ko ang aking sarili sa aking pakipag-ugnayan sa inyo. Pinapabot ko lang mo sa inyo na may nagsabi na sa akin. Tayo raw po ay kasama doon sa mga personalidad na ibabansagan o tatatakang pro-China. Hindi po ako pro-China. Ako po ay pro-peace. Yan po ang ako po ay pro. Tayo rin ho dito sa PH Update, kailanman ho hindi ho tayo magiging pro-China, ha? Hindi ho, kailanman hindi ho tayo magiging ganyan. Tayo pro-peace. Ha? Para ho tayo sa kapayapaan, para ho tayo sa kaunlaran. Ngayon, kung gusto natin umunlad, kung ano ang tinatamasa ng mga karatig bansa natin sa ekonomiya ng mga bansang higante sa mga karatig bansa natin, makinabang din ho tayo kagaya ng ginagawa ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, kung paanong pagtitake advantage doon sa napakalaking bansa na malapit lang sa ating dito sa lugar sa Asia, talagang kinakapitalize ho nila yung advantage na yon. Tayo naman, imbis na i-capitalize natin, dikit ho tayo ng dikit doon sa bansa na tipong ang layo sa atin at di natin na malaman kung bakit itong administrasyon na to sa bagay. Meron nga pala silang frozen goods and vegetables sa Estados Unidos na kailangan ma-unfreeze, kaya kailangan nilang ibigay lahat ng gustuhin ng Amerika dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kailanman ho hindi ho tayo magiging pro-China. Pro-Philippines tayo dito, mga kababayan. Pro-peace, pro-kapayapaan, pro-Filipino. Hindi po ako pro-US, excuse me. Hindi rin ako pro-China. Ako po ay pro-Filipino. At yung mga bumabay. Lalong-lalo nang hindi ho tayo pro-war dito dahil meron ho tayong mga anak na ang tanging meron tayo Pilipinas. Hindi ho kagaya ng mga mayayaman dyan na inuurat ho nila yung issue na yan na talagang kulang na lang gusto na ho nilang magkaroon ng digmaan. Hindi ho natin, para makapagdeklara sila ng mga bagay-bagay na nadeklara ng mga nakalipas na panahon dahil nagkaroon ng ganyang klaseng problema. Yung playbook na yan, strategiya ho yan ng mga Marcos, ng mga bangag, di ba? Yung si Marcos Sr., nagdeklara ho siya noon kasi hindi ho basta-basta pwede magdeklara ng ganun pagka hindi na-fulfill yung mga kondisyon na nakabase sa ating saligang batas. Ngayon, kailangan ho nilang ipilit na ma-fulfill yung yung isa sa mga kondisyon para madeklara yung bagay na yan na talagang para ma-solidify itong si Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Yun lang naman ho yun, mga kababayan. Hindi ho sa interes ng Pilipinas. Hindi ho sa para makuha natin yung mga para sa atin dyan sa mga pinag-aagawang isla na yan. Hindi ho. Kung sakaling magkaroon ng problema, maidideklara niya na yung bagay na tagal-tagal niya nang gustong maideklara. At kung sakaling ideklara niya yun nang wala sa oras, nang kulang ang mga dahilan, babansagan siyang diktador. Babansag at ang ating mga kababayan magpa-flashback sa utak ng ating mga kababayan yung ginawa ng matandang Marcos at hindi ho magandang imahe yun para dito kay Marcos Sr. Kaya kung kailangan niya, kung magdideklara man siya ng bagay na yun, dapat talagang yung rason pagkakasunduan ng sambayan ng Pilipino o magiging popular sa karamihan ng mga Pilipino. Kahit ano pa yung dahilan na yan, kahit ano pa yung dahilan na yan, basta dapat maging katanggap-tanggap sa sambayan ng Pilipino. Kung yan hindi katanggap-tanggap, hindi ho nila gagamitin yan para ideklara yung gustong ideklara nitong si Marcos Jr. Dito sa naratibo na pagka nagpahayag ng pagbati ko sa gobyerno sa pagpapahintulot sa paglaganap ng base militar ng Estados Unidos sa ating bansa at pagpapahintulot na ginagawang forward military
nuclear operating base. Ang ating buong bansa ng Estados Unidos at ang kanilang pag-escalate ng friction diyan sa China, sinasabi po nila agad na pro-China. Hindi po, ako po at maraming kagaya ko, kagaya ni Bobby Tiglao, kagaya nila Daniel Long, kami po ay pro-Filipino. Ayaw po namin ng digmaan at alam ko ayaw nyo rin ng digmaan sapagkat wala pong nananalo dyan. Paramihan lang ng namamatay at mamamatayan dyan sa digmaan na yan. Kaya po natin tinututulan, linalabanan ang pagpapalaganap ng US military bases sa ating bansa. Ilinalagay lang po natin sa tamang konteksto. Dahil po nag-travel warning ang Estados Unidos, turo lang po ng turo yan pero hindi nila silipin ang kanilang sarili. Ano ba ginagawa ninyo sa aming bansa? Bakit patuloy kayo nagpapadala ng sundalo, nagpapadala kayo ng armas militar, ng armas pandigma, ng gamit pandigma? Nariyan na. Dire-diretso ko lang ho itong si Atty. Vic, no? Wala na ho tayong masasabi sa mga punto de vista nitong si Atty. Vic. Tuloy-tuloy lang ho natin. Pakinggan niyo ho yung mga babala nitong si Atty. Vic Rodriguez dito sa video na to. Tuloy-tuloy lang ho. Nakakalat na ang mga base militar ng Estados Unidos sa ating bansa. Wala pong mahihita ang mga kapwa ko Pilipino diyan sa tinatahak ninyong landas na papunta na sa isang armadong konfrontasyon laban sa kapwa ninyo superpower. Alam mo ninyo, ito sinabi rin ito ni Bongbong Marcos noong kami nangangampanya noong 2022, pagka bumahing daw ang China o ang Estados Unidos, mabubura sa Pilipinas. Mabubura sa mapa ang Pilipinas. Totoo po iyon. Kanya dapat umiwas tayo. Huwag tayong magpagamit, huwag tayong magpakaladkad diyan sa interes ng ating banyagang alihado. Hindi po pagiging pro-China ang pagkakaroon ng ganitong posisyon. Ang posisyon po ng hakbang ng maisog, we are advocating for transparency. We are advocating for accountability. We are advocating for peace. We do not want war. We do not need war. War will only bring us endless suffering. War will only result to millions of deaths sa ating mga Pilipino, whether tama ng bala o tama ng nabagsakan ng bomba or gutom. Unahin po muna natin yung food security. Unahin po muna natin, napapakain natin ng murang bigas ang ating mga kababayan. Huwag po tayong tumahak dyan sa laro ng Estados Unidos. Delikado po iyan. Delikado yan sa ating mga Pilipino. Delikado yan sa ating mga kabataan. Delikado rin yan sa mga darating pang salinlahi. Marami pong problema ang ating bansa. Kanya, ilagay natin sa tamang konteksto sana yung naging travel advisory o travel warning ng Estados Unidos. Yung sinasabing wag pupunta diyan sa parte ng Mindanao. Kaya tama po yung naging positioning at pahayag at paninindigan ng isa ring maisog si Congressman Rufus Rodriguez, ang aking primo, na dapat patawag yung ambassador ng Estados Unidos pagpaliwanagin. Ano itong travel advisory na linabas ninyo na wag magpunta sa Mindanao at delikado sa Mindanao? Napakapayapa po ang Davao City. Ang ganda po sa General Santos. Galing lamang po ako doon last week kung saan ako ay nakibahagi sa simpleng Thanksgiving ni Congresswoman Shirley Banyas na nanalo po bilang kongresista. Kasama ko yung mga mamamayan doon at sila'y nagdiriwang. Payapa po at tahimik At ganun din po sa Davao City. Galing din po ako doon. Galing din po ako kamakailan dyan sa Malaybalay, sa Bukidnon at dyan din po sa Cagayan de Oro. Ano ang pinaguhugutan ng travel warning o travel advisory ng Estados Unidos na yan? Imbis na tayo'y tulungan, makapaghikayat pa ho tayo ng maraming turista, ng maraming bisita at ng maraming mamumuhunan sana, ang nangyayari po, iwasan daw ang ilang lugar sa Mindanao.
Delikado po yan sa ating ekonomiya. Masama na nga po lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Mag-i-issue pa ng ganyan travel warning ang Estados Unidos. Bukod pa dun sa mga tariff impositions na kanilang pinaggagawa na tumatamat nakaka-apekto din po sa ating mga exporters, syempre doon din sa ating mga importers. Kaya po, galit pa po sa mga Duterte. Marahil, yan po. At marahil nga po, kaya nag-i-issue ng travel warning dyan sa Mindanao. Sino yun? MBA. Hindi ko dala yung aking salamin. Pasensya na ho kayo kasi ako ay katatapos ko lang din tumakbot mag-ensayo. Sinamantala ko lang sakto. Manananghali po kayo. Samahan ko muna kayo habang tayo ay on break pare-pareho. Kayo po ay on break sa inyong trabaho and you're having your lunch now. Samahan ko po kayo. Lagay lang po natin sa ating tamang konteksto yung naging travel warning o travel advisory ng Estados Unidos. Ganon din ho yung naging column ni Jarius Bondok. Para basahin din po ninyo yung naging column ni Jarius Bondok. Ang kanyang sinasabi, pareho po nung ating naturan. Last week pa ho tayo nung sinabi natin cosmetic change. Pakitang tao, walang mararamdamang reforma na nagbabadya, tunay na reforma na nagbabadya dito sa naging anunsyo ng Malacanang na magkakaroon daw ng revamp at hiningi pa yung courtesy resignation ng lahat ng gabinete na nagpahatid naman po ng air of instability sa labas. Imagine mo pag-resignin mo lahat ng gabinete mo. At malaman lamang, alam naman po ng Pilipino na drama lang yan. Malaman after ilang araw, cosmetic change, tama po yung ating naturan. At kagaya nga po ng sinasabi ko, dapat yan, ilan lang naman pala ang papalitan mo. It could have been done with such surgical precision. Just talk to those whom you want replaced. Kausapin mo lang. Dalhin mo lang sa isang gilid. Pahinga ka muna at ito, underperforming ka or non-performing ka o maraming issues sa'yo. Pero yung drama na humingi ka ng resignation ng entire cabinet, courtesy resignation, kahit pa courtesy yan. It's a resignation. Pero mahina po yun. Dapat irrevocable para talaga maramdaman ng Pilipino yung direksyon na may iaasahan po at least for the next 3 years, kalahati ng kanyang termino na tunay na pagbabago. Kay Friendly Boy, follow the live creator. Marami pong salamat. Hindi ko mabasa, pasensya na kayo ha. Hindi ko dala yung salamin ko Kay Daddy The TV, hindi po nasayang yung boto ninyo. Huwag po kayong masisiraan at manghihinaan ng loob. At mayroon pong panahon muli para dyan. Kay Evelyn the Queen watching from Canada, marami pong salamat. Si Akari, mahal ka namin. Senator Attorney Vic, the People's Senator, marami pong salamat. Kay Adventure TV, hope Vince Dizon will stay. He's doing a good job. Si Secretary Vince Dizon magaling po yan. Balit wala pong magagawa gaano yan sapagkat binawasan nga po ng 90 billion yung kanyang departamento, yung Department of Transportation and Rails. Binawasan din po ng 90 billion ngayong taon yan. Kaya nga po napatid yung biyahe, nawala yung biyahe ng Tutuban hanggang Kalamba. Natandaan nyo yung ating report sa inyo, tinanggal yung release nang hindi po fino-forward o inililipat mula Tutuban papunta doon sa Kalamba yung mga bagon o yung mga moving inventory, moving parts ng PNR. So nandun lang po yung mga tren, yung mga bagon diyan sa Tutuban. Wala pong release, hindi po aabot ng Kalambayan at mapuputol na talaga yung biyaheng Bicol. At ang apektado po dyan 26,000 commuters daily commuters po ang apektado. Kaya wag na po kayong magtataka pagdating po
ng pasukan na naman, sasabay pa raw yung EDSA rehabilitation. Okay naman yung EDSA rehabilitation kung meron talagang honest to goodness planning. Dapat yan, hindi muna winasak yung release ng PNR nang hindi na ililipat yung mga tren o yung mga bagon mula Tutuban papuntang Calamba. Yan po yung sinasabi natin. Yes, I will agree. Active at masipag po talaga si Secretary Vince Dizon. Subalit, wala limitado ang magagawa niyan dahil binawasan ng 90 billion ang kaniyang pondo ngayong 2025. Yung hindi ko mabasa tsaka mabilis sorry wala ako kung kasama mag-a-assist ngayon eh. Si Nel, ano yung sinasabi ni Nel? Ano ang tunay na dahilan? Nel, ako ay nagbitiw dahil nga papunta na sila sa direksyon ng korupsyon at wala akong pinagsisisihan doon kundi pati ako nadamay diyan sa korupsyon na nagaganap ngayon sa administrasyon. At I suggest, mukha ka namang merong kakayahan, magpunta ka sa Fully Book, bumili ka ng aking libro, yung Kingmaker, the hard copy. At mabasa mo, nandun lahat ng dokumento, nandun lahat ng ebidensya, at andun lahat ng pagpapatunay. Andito dami ho nating mga trolls, pero welcome po kayo dito para pong palasyo din yan. Pag tayo po ay nagpapahayag, gusto tayong busalan, hindi po tayo titigil kahit tayo ay i-brand ninyong pro-China. Wala naman pong katotohanan yun, pero doon ang direksyon nila, sige lang. At wala na ho silang masabi na bago at patuloy na ibinabalik yung mga aligasyon na wala namang basihan. Meron po nakalagay dito, bawi tayo, People Senator, marami pong salamat. At sino ito? Si Michael Zay. Michael Zay, hindi ka naman natalo, dinaya ka. Wala lang po tayong pruweba diyan sa bagay na yan. Subalit, basta't iikot po tayo at patuloy tayong magpapasalamat at magpaparating ng mga totoong balita sa inyo at lalabanan natin ang fake news na pinapalabas ng iba't ibang news outlet o news organization na tila pabor na pabor sa kasalukuyang administrasyon. Lalabanan po natin yan at dito po pilit nating pasisimplihin ang mga malalim na usaping panlipunan na tumatagos po sa ating sikmura, may kinalaman sa ating araw-araw na pamumuhay upang kayo ay gabayan sa pagbuo ng inyong opinyon, sa pagbuo ng inyong desisyon. Ulitin ko, ang pagbuo po ng inyong opinyon, hindi naman kinakailangan, kahit po kayo ay nakasubaybay sa aking mga pahina, hindi naman kinakailangan na sang-ayon sa aking dinidiskurso dito. Importante lamang magkaroon po kayo ng informed and enlightened decision as you form or go about informing your own personal opinion. Dahil ako po'y naniniwala, bahagi po ng aking advokasya upang umunlad po ang Pilipinas, upang umunlad po tayong mga Pilipino, kinakailangan po iangat natin ang antas ng balitaktakan, ay iangat po natin the level of public discourse na upang sa ganun ho, meron po kayong lahat na say o posisyon o paninindigan sa lahat ng mga usaping panlipunan na meron pong kinalaman sa inyong araw-araw na pamumuhay. Kay Kuya, maraming salamat. Kay Batchoy, maraming salamat. Kay Yam, marami pong salamat. Kay Malya or Malta. Kay Paulography, marami pong salamat. At kay, tama ba, Paulography, I think. Kay Warren, maraming salamat sa iyo, Warren. Kay
kay Kuya_Roy Vlogs, kay ano yun, Mike? Kay Lonzo, good afternoon din sa iyo, Lonzo. Kay Kenny Roger, mabuhay ka, attorney, mabuhay rin po kayo. Kay Vian, marami pong salamat. Kay Eddie Vana, marami pong salamat. Kay Tessa. So ulitin ko, pakisubaybayan po ninyo yung naging column ni Bobby Tiglao. Napakaganda po nun, very informative at talaga namang yung perspektibo po ninyo lalawak. Kailangan po natin ng mga informed Filipinos para hindi na po tayo mabudol muli. Huwag po tayo patuloy magpabudol. Meron pa naman 3 taon at kinakailangan lang ho maging aktibo kayo at ipahayag ninyo yung inyong mga tinig. Siyempre, nariyan din at parating na next week yung pagsisimula nung nagbabandyang impeachment hearing laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam ho ninyo, nasa 19th Congress pa naman, naasahan sana natin na sa 20th Congress, mukhang hindi bibigyan daan ng mga bagong halal, whether re-elected, fresh mandate po, ibig ko sabihin ng bagong halal, yung incoming at yung mga balik Senado na nanalo po ngayong midterm, may fresh mandate po sila. Sa tingin ko, hindi makakalusot kanya minamadali dito sa 19th Congress. Subalit, sana pakinggan ng mga senador, senator judges, itong naging pahayag, very emphatic na pahayag at paninindigan ng mga Pilipino. Ayaw nila ng impeachment trial sapagkat waste of public funds lamang po yan. Waste of taxpayers' money. Alam ho ninyo, masyadong manipis yung ating fiscal space, masyado pong lumalawak yung ating budget gap o yung ating budget deficit. At pag nagpatuloy ang impeachment na yan, araw-araw may hearing o wala, gumagastos po ng pera nating mga Pilipino dyan. Imbis na ilagay ninyo sa walang katuturan at panay at maling pamumulitika lamang ng impeachment hearing na yan, ilagak nyo na lang sana diyan sa healthcare service nating mga Pilipino. And I will repeat, I've said this many times. Many Filipinos like you and me, pare-pareho po tayo. We are just one hospital bill away from poverty. May magkasakit lang sa ating pamilya o tayo mismo, nanganganib na tayo ay mauwi sa extreme poverty sapagkat wala tayong kakayahan magbayad ng napakamahal na hospitalization fees. Napakamahal po ng gamot. Kanya imbis na sayangin natin yung napakalimitadong pondo nating mga Pilipino diyan sa walang katuturan at napakamaling uri at napakaruming uri ng pamumulitika gamit ang impeachment process. Ilagak na lang po natin diyan sa ating healthcare. Palakasin na lang natin yung ating health insurance system at magbigay na lang tayo ng murang makakain sa ating mga kababayan. Kausapin na lang ng gobyerno yung Estados Unidos. Ano ba ito? Itong travel warning mo, akala ko ba aliado tayo? Bakit ka nag-i-issue ng travel warning nang wala namang basihan? At kagaya nga po na sinasabi ko, ako po hindi po ako anti at hindi rin po ako pro-US. Ako po ay pro-Filipino. Yung binibida nila, binobola po tayo, binibilog ang ating ulo, binubudol tayo, na matagal na raw po tayong alyado at tayo hindi pababayaan. Tingnan nyo lamang ho yung proseso ng pag-apply ng visa. Bakit kinakailangan tayo magbayad? Kung tayo ay co-equal, kung tayo po ay tinatratong alyado, tayo po ay brother, sabi nga po nila, bakit kinakailangan magbayad tayo tuwing tayo nag-a-apply ng visa papuntang Amerika? Samantalang ang mga Amerikano nakakalabas-masok po sa Pilipinas ng visa-free. Nasaan po yung pagkakapantay-pantay? Akala ko pa brothers tayo. Tapos ngayon, mag-i-issue po kayo ng travel advisory na huwag biumahi ang inyong mga mamamayan diyan sa Mindanao. Karapatan po nyo.
gabayan at sabihan ang inyong mamamayan. Pero dapat meron din kayong accountability at dapat mas maging responsable kayo. Sapagkat pag nag-issue po ng travel advisory ang Estados Unidos, sinusundan at binabasa at very persuasive po iyan sa mga ibang nationality, sa mga ibang countries. Pati dito sa domestic tourism, susundin po yan. Sapagkat alam naman po natin na matagal na nga po tayong magkakasama, matagal na nating alyado at meron po silang very persuasive effect sa ating mga kababayan, at least doon sa malaking bahagi ng ating kababayan. Subalit, kagaya nga po ng ating pagla-live na pakikipag-ugnayan po sa inyo, dapat po meron kayong informed and enlightened and intelligent decision-making as you form about your own opinion. And again, hindi po kinakailangan na sang-ayon kayo sa aking opinion at yung napakarami pong mga trolls dito, panay po ang atake nila rito. Welcome po kayo at manood lamang po kayo nang sa ganon may matutunan po kayo na bago every time I go live as I go about in my direct communication sa mga bayan ng Maiisog dito sa Tining Maiisog. And again, I invite you please basahin po ninyo yung informative na column ni Rigoberto Bobby Tiglao at ganun din po ni Jarius Bondok. Makikita ninyo, magkakatugma po yan na yung kay Jarius Bondok, pareho po ng ating naging naturan last week, cosmetic change. Yung mga trolls po rito, hindi nyo po mababago yan. Cosmetic change. Kaplastikan, patuloy na pangbubudol. At yan nga po yung naging tugon ng Palasyo last week. Nasagot ko na po yan sa aking interview sa DZRH nung nakaraang Sabado. At ulitin ko lamang ho dito, alam po ninyo, karapatan po ng lahat ng Pilipino magpahayag at magbigay ng kanyang opinyon sa kung ano man ang nagiging desisyon o patakaran o polisiya ng administrasyon. Bakit kanyo? Sapagkat trabahante lang po natin lahat yan. Trabahante lang po natin lahat yan. Ang sahod po nila galing sa buwis na binabayad ninyo. At yung mga wala pong trabaho, baka akala po ninyo hindi kayo kasali dyan sa pagbabayad ng buwis. Nagkakamali po kayo. Every time you buy something na meron pong VAT, yung value added tax, every time na meron po kayo nagpapakarga ng krudo o ng gasolina o ng kerosene, tuwing bumibili po kayo ng mga LPG, yung mga gas panluto, meron pong buwis yun. Kasali po kayo dyan sa nation building. Kaya wag po tayong, wag niyo pong isipin na wala kayong perang kabahagi dyan sa sinasahod ng mga trabahante natin sa gobyerno. At yung mga kritiko, welcome po kayo dito. Welcome po kayo dito. Feel free to express your angsts. Feel free to express your anger, your disappointment, yung inyong kontra-opinion sa akin. Libre po, mag-share po kayo dito. Welcome po kayo dito. Hindi po kayo isi-censor, hindi ko po kayo isi-censure, hindi ko rin po kayo ipagbabawal, hindi rin ko kayo ibaban. Welcome po kayo rito. Nang sa ganon, meron din po, kung meron, pero parang wala akong mapupulot sa inyo. But welcome ho kayo rito para kayo naman ang may mapulot na aral at dagdag kaalaman at karunungan mula po sa akin. In my own humble way of sharing yung aking pong mga maliit na nalalaman at kaalaman pagdating po sa mga importanteng usaping panlipunan. So welcome po kayo dyan, and ang dami po ang daming adik, natatakot na po kami. I-message po ulit para mabasa ko. Do you plan again to run for Senate sa 2028? 3 taon pa po yan. Atin pong, wag muna tayong sumagot ngayon. Napakaaga pa ho.
Ang dami ngayon mga adik, natatakot na po kami, baka kami mabiktima nila. Eh yun nga po, tumataas nga po yung kriminalidad. At ito na naman, huwag sana ikagalit ng mga nasa gobyerno. Take it constructively, ladies and gentlemen. Take it constructively, kapulutan ninyo ng aral para habang kayo ay nagpaplano ng estratehiya para labanan yung droga, para labanan yung kriminalidad, eh hindi po yung pag may nagpapakagaya po ng mga netizens dito, ay sinasabi po nila na tumataas yung incidence ng criminality at lumalawak na naman yung paglaganap ng droga. Huwag po niyo ikagagalit. Mamamayang Pilipino po yan eh. Hindi naman po kayo mga hari na hindi pwedeng batikusin. Pakinggan po ninyo yung sentimiento ng ordinaryong Pilipino sapagkat dyan lamang ho kayo makakapagbuo ng tamang estratehiya at pananaw sa pagtugon sa napakaraming problema ng ating lipunan. Pangunahin po, nakikita naman natin sa komento yung kriminalidad, yung droga, yung kagutuman, yung mataas na presyo pa rin. Yung bigas na mura, wala pa rin ho hanggang ngayon. At yan ang ating pagtuunan ng pansin, hindi po yung political persecution. And ulitin ko, dapat sikapin ng pamahalaan na makauwi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit si dating Congressman Arnie Teves ginagawa ninyong paraan na makauwi at makabalik dito sa Pilipinas? Samantala, si Pangulong Duterte na naririto, walang kaso, kinidnap at dinala dyan sa The Hague, sa Netherlands. Makikita natin yung malaking pagkakaiba. Nakita na rin po sa katatapos na halalan yung rejection. Sabi ko nga po sa inyo, itong midterm, referendum ito. Sang-ayon ba kayo sa unang 3 taon ng Bongbong Marcos administration? At ang sagot, resounding no. Hindi sang-ayon. At umaasa na sana may pagbabago itong natitirang 3 taon niya. Pero mga kababayan, 3 taon na lang ho ito. Huwag tayong pumayag na kalikutin, paglaruan, lapastanganin ng ating konstitusyon at magkaroon ng biglaang charter change. Bantayan natin yan. Natigil na natin yung huwad na People's Initiative at Peking Charter Change. Huwag na po nating hayaang makalusot uli. Bantayan natin, hindi pa ho tapos yan. Si Arcilia, kay Slash, ano yun? Paki-message nyo ulit, ang bilis si CK, panay hearts na green. Kay CK, hearts na green. Kay Angie Rodriguez, kay Carol Joy, hi po attorney. Kay Monchibal, si Genevieve, kay John Ray something. Do you think Sara will be impeached? Si Vice President Inday Sara, impeach na siya. Ibig sabihin ng impeach, nakalusot po, kahit illegal, kahit unconstitutional, kahit invalid, kahit unlawful, yung impeachment complaint sa mababang kapulungan. Nung nakalusot po iyon at na-transmit na po sa Senado, impeach na po si Vice President Inday Sara Duterte. Ang gagawin po diyan sa Senado ay didinggin yung mga ebidensya. Kung dapat ba siyang i-convict at pag siya po ay na-convict, ang resulta po niyan, siya ay tatanggalin bilang pangalawang Pangulo. Yun po yung ating mariing linalabanan, mariing tinututulan at mariing naninindigan na hindi po dapat ituloy yan. Bakit kanyo? Hindi lamang po dahil ang Vice President ay si Inday Sara Duterte, hindi po yun. Tatandaan po ninyo, ang nag-impeach dito,